Magandang araw sa inyong lahat mga ka-G-Lovers, Giovanni Bin nagbabalik. So may dinala sa atin dito na isang powered amp. Yan nakalagay live. Powered by live. So ito yung power amp na PIT. Yan, PIT 700.2. So problem nito, lagi naputok ang fuse. So bali ito hindi ko pa rin naman to natapos kasi hindi pa nagbigay ng budget yung may-ari nito, saka hahanap pa kami ng parts na ipapalit. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko siya diniagnose at paano ko siya nahanap yung problema nito. So bali ang problema nito yung sinabi ko nga sa inyo, laging pumuputok ang fuse. Bali ito yung likod niya, makikita mo sa likod niya. Yan yung mga connection. So ito yung fuse holder niya. So laging pumuputok to, kahit nakailang fuse na, laging pumuputok. So automatic yan, pag on mo pa lang, sabog agad yung fuse. Pumuputok agad yung fuse. So buksan natin, tingnan nyo. Yan. So dadiagnosin muna natin to, hahanapin natin kung paano ba natin sisimulan at ititrace natin kung saan talaga nagka-problema, kaya laging pumuputok ang fuse every time na ino-on natin yung amplifier na to. So buksan ko muna to mga ka-G-Lovers. Bali ito binuksan na natin, so konting silip lang muna tayo. Ito yung transformer niya, napakalaki, di ba? Yun, ang laki. Yan, tapos ito yung mga ginagamit niyang mga parts, yung output niya. Yan, lapit lang natin. So parehas din to ng inayos ko, almost the same yung parts na ginamit. Yan, kita nyo. Bali, titingnan muna natin yung mga parts na nakalagay dyan. So sisilipin lang natin. So madali lang naman. Tapos mamaya dadiagnose natin to at i-check natin kung paano natin siya hahanapin yung pinakasira nito. So malalaman nyo kung paano natin siya i-check. So tuturo ko sa inyo. So tingnan muna natin yung mga parts na nakalagay dito. So ito naman yung kabila niya, yung A 1943 yung katapat, tapos sa kabila si 5200 yung katapat. So yan yung part number din. Nakalagay naman yan sa board kung anong pwedeng ipalit. Yun sa kabila ay C5200 yung pwedeng i-replace. Dito sa kabila naman ay IA 1943. Yan yun din yung part number niya. So kita nyo na ba yung part number? So hindi ko nababasahin, tingnan nyo na lang. So mamaya titingnan natin kung paano natin siya ito troubleshoot. So tuturo ko sa inyo yan kung paano natin siya hanapin.
Sa ganito kasing power up, medyo mahirap talaga itong ayusin, lalo na kung nagpa-protect. Talagang mahirap ayusin yung mga ganito. Pero susubukan pa rin natin kung paano natin siya ayusin. Tapos, ito pala yung ginamit niyang capacitor, yung 8200 UF 80 volts. Bali, 8 yan. Yan, 8 yan piraso. So tara, titignan natin. So magsisimula na tayo mag-troubleshoot. So bali una muna natin gagawin, hindi pa kasi natin alam kung saan ang sira. So lalagyan natin ng fuse to. Kasi laging pumuputok ang fuse. Pero may napansin ako dito, itong capacitor na to parang lumubo, isa lang ang natira. Ito to, isa lang ang natira. Pero hindi pa natin alam kung ito ba yung may tama. So paano natin siya malalaman? So pwede kasing sa output o sa drive. Kaya pumuputok yung fuse dito. So lagyan muna natin ng fuse. So ang gagawin natin, hang muna natin yung isa-isang channel or tawag yan side. Itong side na muna aalisin natin ng supply. Tapos ihang natin yan, tapos sa kabila naman. Tapos titignan natin, lalagyan natin ng fuse kung pumutok ba. Pag pumutok, sa kabila naman tanggalin natin. Kung pumutok pa rin, trace tayo sa power supply. Kadalasan kasi pag pumuputok yung fuse, lalo sa primary, dito yan sa pag may sirang output, may sira dyan na diode, may sirang capacitor, kahit nasa secondary na yan, pumuputok pa rin yung primary niyan, or may sira talaga yung transformer. So basta yun muna ang gagawin natin. So palitan natin to ng fuse. Tapos tanggalin natin yung isa-isang connection. Tapos lagay naman tayo ng fuse kung pumutok ulit. Para malaman lang natin. Kasi hindi to pumapower, automatic pumuputok yung fuse. So ito na, magsisimula na tayo mga Kagila lover ha. Sana maintindihan yung ginagawa ko. So sundan nyo na lang kung ganito rin yung trouble na ginagawa nyo. So lalagyan natin ng fuse. So okay lang magsakripisyo na tayo ng fuse. So wag na natin ng jumperan, baka dumami pa yung sira. So sa tamang rating din na fuse nilagay natin. Tanggalin natin tong isang connection na. Tapos paanda rin natin kung pumutok pa ba yung fuse. Paanda rin natin ha. Yan, plug-in natin. Ayan na, naka-off na. Okay, plug-in natin. Tapos power on natin. So ayan mga Kag-lovers, hindi rin nag-power, pumutok agad. Tapos parang may nakita kong umusok ng konti dyan. Parang lang may nakita ko. So buksan natin ulit, tingnan nyo yung fuse. Nag-breakdown ulit ng fuse dyan. So papalit tayo ulit ng bagong fuse. Tapos yung kabila naman niyang tatanggalin natin. Yan. Pag tinignan mo parang hindi nasunog siya o parang hindi pumutok. So, para makasigurado tayo, test pa rin natin. So test nga natin. So ito yung pampalit pala natin, ito yung pumutok. So open na. Pinta nyo open. Pero pag tinignan mo parang hindi open. Yan. Nakadalawa na tayo. Palit ulit tayo. Ito tong isa. Palit ulit tayo. Yan. Palit ulit tayo ha. Tapos tanggalin natin yung isa naman na connection. Yan, tanggalin natin isang connection ulit. Plug in natin ulit.
Ayun, may umusok na naman ng konti dito, parte dyan. Para itong thermistor yung umusok. Ito. Hindi mainit pa nga. So, ibig sabihin may shorted pa siya mga ka-J-lovers. Itong thermistor na to, yung problema. Yan yung nakita kong parang umusok. Yan. Oh, mukhang basag na nga itong nasa gitna. Pero tanggalin natin mamaya. Bali, tanggalin lang natin tong board na to, tong power supply board, yung may mga capacitor, tanggalin lang natin yan para makapag-check tayo ng maigi. So next natin, tatanggalin natin yung thermistor. Tapos kung may sira doon o may nabasag, so wala tayong pampalit dito, mag-order pa tayo niyan. Pero may gagawan na rin muna natin ng paraan. So pwede na rin muna yan. Kasi importante, mapapower muna natin to, saka tayo bibili ng mga parts na kailangan natin. So ito, tanggalin ko lang muna tong board na to. So balikan na lang natin, skip na lang natin. So bali ito na, alisan ko na ng tornilyo. Medyo nahirapan ako magtanggal nito kasi yung mga wire parang saktuhan lang ang iiksi. Ang hirap talagang tanggalin. So ito, natanggalan natin yung board. Tapos try natin tanggalin itong thermistor nya. Yan, tapos check tayo. Tapos pag na okay na check na natin yung thermistor, check natin yung diode, capacitor. So lagyan ko muna ng yan, para hindi malaglag yung solder natin dyan sa loob. Yan, lagyan ko ng karton. So ito yung thermistor na sinasabi ko sa inyo. Ito yung may parting umuusok, parang nasa gitna yung umuusok kanina. Yeah. So bali, tanggalin ko lang to mga ka-J-lovers. Tapos kung pwede pa yung dalawa dyan, balik natin. Kasi sa gitna parang umuusok, nakita ko. Thermistor, tanggalin natin. So kita nyo, hindi naman siya nag-basher kasi naka-off pa yung switch natin, or wala pa tayong nasusukat na mababang ohm. So ito na, gumana na siya. Off natin ulit. So bali, okay naman yung switch natin. Next natin, tanggalin natin tong thermistor. Tatlo to mga ka-J-lovers. Medyo mahirap lang siyang tanggalin kasi baliktarin yung solda. Ito yung una at pangalawa, may nakahawakan ako, parang basag itong pangalawa. Sabi ko na nga ba. Yan, basag yung pangalawa. So, chinik natin yung isa, yung nauna natin tinanggal, okay naman, nag-buzzer naman siya. So, okay, good. Next naman natin, check natin tong pangatlo. Ito pangatlong to. So, inaayos ko lang yung multimeter natin. Yan, nagluloko na kasi yung wire nito. So, okay naman.
Ibig sabihin, okay yung thermistor na to. So, nag-check pa nga ako dito kung mag-buzzer pa. Dapat hindi na to mag-buzzer. Ito yung hindi pala yan switch. Line. Yan, line. Line 1, line 2. Or active or neutral. Bali, ito yung tinanggal natin na thermistor. Dalawa yung okay, isa yung basag. So, papalitan na lang natin yan. I-order pa natin yan. Tapos, next natin ay kabit natin yung thermistor. Tapos, test tayo dito. Pwede natin tanggalin yung diode. Baka sa diode yung problema. Kaya nag-short. Kaya pumuputok lagi yung primary natin. Nung pag-check ko dito sa diode, parang may nadidetect akong shorted minsan. Tapos minsan wala naman. Kaya bali inisip natin mga ka-G-lovers, baka sigurado na hindi naman sa diode yung problema, sa capacitor o sa ano pa man. Or pwede diode talaga yung sira. Tingnan nyo. So, ang gagawin natin, tanggalin lang siguro natin yung diode para actual talaga natin siyang ma-test. Ang hirap pag nakalagay pa sa board. So, tara, baklasin ko muna ito. Tanggalin natin yung diode. Tapos, check natin kung alin ba talaga may problema pa doon. So, skip ko na lang itong video na ito mga ka-G-lovers. So, bali, ito na mga ka-G-lovers, tinanggal ko na yung diode. Yan. Yan yung part number ng diode. So, test natin isa-isa, itong apat na to. Titingnan natin kung shorted ba talaga. Kasi kanina, tinest ko, lahat sila nagbabasir. Kaya, mapagkamalan mong shorted. So, kita nyo naman, okay naman siya. Baliktarin natin. Okay naman. Tapos, isa-isahin lang natin to. Okay naman siya. Yan, okay. So, meron siyang leak. Akala mo kasi sira yan, pero okay yan. Yan na yan. Yan, akala mo leak. Pero okay yan mga ka-G-lovers. Tingnan nyo maigi. Baka malito kayo sa pag-test ng bridge. Yan. Okay. Depende po sa nakalaw. Okay. Asa nakalaw na? 27, 28. Okay yan mga ka-G-lovers. Pag ganyan yung pag-test nyo. Yan. May leak siya ng konti. Yan. Okay. Okay. Okay naman. Hindi naman nag-drop sa zero. So, ibig sabihin walang shorted. So, para malaman natin na okay to, kukuha ko ng bago ha. Para masabi ko sa inyo na may leak talagang design ganyan. So, kung ito, yung bago. Ito, yung bago yan, bago yan. So, compare natin. Para maintindihan nyo kung paano natin tinitis yung diode. Baka sabihin nyo may leak yun ha. Dapat palitan na yun. Tingnan nyo ha. 0.4, medyo mababa lang to. Yun sa amplifier 0.5, pero okay lang yan. Tingnan nyo to, may leak din 0.8, diba? Yung sa amplifier 0.9. So, ibig sabihin good siya, 0.5.
0.5, may leak na 0.9. Yan o. So baka malito kayo mga ka-G-lovers, palitan nyo yung mga diode na hindi pa naman talaga palansira. So dahil na confirm na natin na hindi sira yung yung diode, ibig sabihin pwedeng may tama na lang nito yung capacitor. So bali, i-check din natin yung capacitor, tapos balik natin yung thermistor. Kasi pag shorted yung capacitor, so ibig sabihin ay dahil sa pagkalobo, kaya naging shorted siya. Siramkan. Sira sana. Bawal magkape. So ayun mga ka-G-lovers, almost ubos lahat yung capacitor natin nagbaser. Isa lang ang natira, ito. May isa tayong natira, yung hindi lumubo. Yung pito mga ka-G-lovers lumubo, so lahat sila nagbaser, so ibig sabihin shorted. So ito yung sinasabi ko sa inyo, kailangan natin bumili pa nito kasi wala ang available yung capacitor sa amin. So kailangan namin mag-order, saka hintayin pa namin yung go signal na may-ari nito, saka yung pambili. So baka sila na rin yung bumili or kami. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-G-lovers. Balik natin yung thermistor ulit. Yan. Tapos dito na natin malalaman kung magkaka-power na ba to, kasi separate naman yung power sa mga indicator nito. So pwede natin siyang i-power on. Alisin lang natin itong basag, palitan lang natin ng jumper mo na pansamantala habang hindi pa tayo nakaka-order ng parts na pang palit. So bali ang pampalit natin piton capacitor na yan, nakabit na natin yung thermistor natin, ginamperan ko na lang. Tapos isang thermistor, 8 capacitor na 8,200 UF. So ilahat na natin, kaya 8 na. Para baka kasi may problema pa rin yung isa, madamay na rin yan, kaya ibig sabihin palitan na natin. So lahat ng 8 capacitor papalitan na natin. So kita nyo naman, nakabit na natin yung thermistor. So next natin, inalis lang natin yung diode. Tingnan nyo, walang diode yun ha. Next natin ay try na natin siyang i-power on mga ka-G-lovers. So malalaman na natin kung magpa-power na ba to. So kabit ko lang to muna. So yan, ikabit lang natin ulit yan sa lalagyan niya. Malagyan natin ng tornilyo. So yan ang mga ka-G-lovers. Kita nyo walang diode, walang connection ng output. Tinanggal ko, yan. Katanggal rin yan. Yan. Tapos yung AC source natin, kinabit ko na rin. So walang diode yan ha. So titingnan natin kung magpa-power na ba to. Kita nyo. So lahat naman nakakabit na wire. Maliban sa output. Tapos yung diode tinanggal natin. So palitan na natin ng bagong fuse. So titingnan natin kung magpuputok pa ba to o yan, or ma-open pa ba to yung fuse natin. Kasi pag na-open pa to, may problema pa, recheck tayo ulit. Pero pag hindi na, so ibig sabihin sa capacitor yung problema. Kasi yung diode tinanggal natin lahat-lahat, yung capacitor hindi pa. So ang problema lang nito siguro sa capacitor. So malalaman natin yan pag na-testing na natin. So okay, nakaset up na rin. So pwede na natin siyang
i-plug in to. So, sabi ko sa inyo, separate yung sa indicator na supply, kaya gagana lang to kung walang problema. So wala nang problema, gumana na, kita nyo, umilaw na, wala rin protect kasi hindi nakabit yung output. So sana meron kayo na naman bagong natutunan sa pag-trace o pag-troubleshoot ng ganitong amplifier, kung paano natin step by step na troubleshoot yun. So pagkabisado nyo, madali lang naman ikabit yan, o picturean nyo na lang pag tinanggal nyo yung mga connection. Baka kasi makalimutan nyo o malito kayo, so delikado yan, kaya pwedeng picturean nyo o videohan nyo bago tanggalin yung mga wire connection. Okay na siya, may power na. So thank you very much sa inyong lahat mga ka-J lovers. Maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay sa aking channel. So maraming salamat sa inyo.